Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Pinoy Showbiz. Interview ni Alvin El Chico sa House Majority Floor Leader, Congressman Lawrence Defensor. Napakaganda po itong pahayag niyang ito, mga ka-DDS. Alanganin ang mga kongresista na magpirma ngayon o mag-endorse sa impeachment complaint ni VP Sara. Bakit alanganin? Pakinggan natin. Ibig sabihin, masayang-masaya si VP Sara dito at lumuluha na naman ang mga makakaliwa, akbayan, makabayan, Hontiveros, Sendanya at iba pa. Okay, ito. Ay Vice President Sara Duterte, looking back with the decision of the Supreme Court, pwede pa rin ba sabihin na na-impeach siya o dahil null and void yun, never siyang na-impeach ng House? Ang sabi ng Korte Suprema, void ang aming pinirmahang one-third impeachment complaint. So never siya na-impeach. Technically speaking, sa palagay mo ba ay mai-impeach the second time around ang Vice Presidente? Sa ngayon, I do not see an impeachment process going through a one-third endorsement process. Yun! Hindi ko nakikita. Yun! Tanggapin natin. Nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. Yes! And the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yon sa komitiba. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon na ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the Committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is, sabi mo hindi dadaan sa one-third ngayon. Ano ibig sabihin doon? Marami kang kabaro, marami mga congressmen and women na nagtatansya din. Naninimbang kasi mali mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028. Alam na Yan. yung loyalty, di ba? Correct. Ganun ba yun? Wala kang makuhang one-third ngayon sa Kamara dahil nag-aaral silang lahat saan ba kung pwesto. 2038 kasi tinitingnan nila. That is the reality, Alvin. At Reality. mas gusto nilang, makita na lang ding dumaan sa Committee on Justice, lalo na't may ruling na ang Korte Suprema. Pero inuulit ko na kung magkataon, balang araw na may pumirma na one-third ng members of the House of Representatives, dapat pa rin dumiretso ito sa Senado for trial forthwith. Oh, malinaw Senior Deputy House Majority Leader, alanganin siya na mayroong pipirma na one-third ng mga kongresista sa impeachment ni VP Sara. Ano ibig sabihin? It's crying time para kay Hontiveros de Lima. Mapakanta tuloy tayo ulit nito. Oh, it's crying time right now for Risa Hontiveros. I can see that faraway look in her eyes. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Ang ganda. Though they say that absence makes the heart grow fonder, and the tears are only rain to make love grow, but my love for you will never grow stronger if you live to be 100 years old. Oh, it's crying time right now for Risa Hontiveros. So, hindi lang si Risa. Sino pa? Percy Sindanya. Ano pa to? Trillanes. Meron akong quotes dito. Trillanes, si Ronald Llamas.
Ay, nako. Salamat po, Congressman. Pinapasalamatan ko itong si Congressman Lawrence Defensor for being honest. Actually, marami ng kongresista unang nagsabi niyan. Kahapon lang o kagabi, nabasa ko comment ni Congressman Ellis San Fernando. Sabi niya, pagdating sa Committee on Justice, makakalusot yan, pasado. Pagdating sa committee, sa plenaryo, mahirapan makakuha ng 1/3 mga kongresista na pipirma sa impeachment dahil ang mga kongresista kanya-kanya nang naghahanda para sa 2028 national election. Sino bang malakas na presidente, kandidatong presidente? Di ba si Sara? Kung ako ang kongresista, bakit ako mag-endorse ng impeachment laban sa kanya? Na alam ko, nandun sa Senado ang mga senador na handang mag-acquit sa kanya. Ganon lang yun ka. Sino ba ang mga nagsabi? Si Congressman Abante. Sinabi niya, malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang suporta ng mga kongresista sa impeachment ngayon ni Bibi Sara dahil alam nilang matatalo rin sa Senado. Sino ba? Congressman Ronald Puno. Ayaw na daw nilang suportahan ng mga impeachment. Both kay Pangulong Marcos at kay BP Sara dahil mas marami pang unang mga mahalagang problema ng bayan na dapat nilang unahin. Sino ba? Congressman Toby Chanco. Sabi niya mahirap na. Yung nangyari last year, mahirap nang mangyari ngayon dahil walang incentive sa mga pipirma. So, hindi tayo makakapanood ng bloodbath kung ganun, kung hindi sila makakakuha ng 1/3 signature ng mga kongresista. Kaya, sorry na lang, Senator Risa, ex-Senator Trillanes, at kung sino-sino pa dyan na nagbabalak matanggal si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang nataga Anugiro. Mag-atop na ni siya karon. O mo na ni ang gipatindog nga balay so yan na ni atopan karon. Hari nu diten jen taluk diten. Tawarin. Jen udah ubara sa sampaw. Nagbijuang ka. Lagi ko na tayo. Sige dong, sige dong. Karon numanagid ang balay ni ante og maayo nagid kaayo nga tan-awon. Nindot na gyud siya nga tan-awon ang iyang atop. Salamat sa Ginoo, nakabalay na ko. Oo. Salamat sa tabang sasid, nakabalay na ko. Oo. Kuan pila day kabuki mo nga anak ante? Upat. Opat. So Bunggali na siboy. bago pa mo nakagtukod og balay ante. So dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na day ante ka ang imong edad? Ang imong edad ante pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? Pariyara mi. Pariyara mo.
Oh, so nakigpuyo lang ni si ante sa iyang anak. So karon pa sila nakabalay. Salamat kayo ante.